Magandang umaga po sa inyo mga kababayan, mga kapatid. Ito pong muli ang inyong lingkod na sa inyo po ay naglilingkod sa pamamagitan po ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay magpapasimula sa panibagong serye o panibagong series po ng ating pong tatalakayin o papaksain. Ang pamagat po ng ating pong pag-aaralan o akin pong ipaglilingkod sa iyo ay ang pananalig sa Diyos sa kasalukuyang krisis at ngayong kapanahunan ng kahirapan. Ulitin ko po, ang pananalig sa Diyos sa kasalukuyang krisis at ngayong kapanahunan ng kahirapan. Marami pong dahilan kung bakit mayroon tayong krisis o kahirapan at kagipitan ngayon. At ang mga ambag pa sa krisis ng kasalukuyang ekonomiya ay katulad ng pagtaas ng singilin sa bahay, sa kuryente, sa tubig, pagtaas ng presyo ng mga produktong gaya ng langis at gasolina at iba pa, sinamahan pa ng pagtaas ng mga bilihin sa pagkain, pagtaas ng pamasahe. Kasabay pa nito ay ang pagbagsak naman ang halaga ng piso. Ang mga tao sa ngayon ay nagugulat, nababagabag at nagtatanong, ano ang gagawin natin sa lahat ng ito? Yung mga mayayaman, wini-withdraw na lang nila yung mga dolyar nilang ipon sa bangko at yung iba naman ay iba't ibang solusyong ginagawa. Sa telebisyon, sa radyo at maging sa social media o sa internet, marami tayong napapanood at naririnig na mga pamamaraan sa pagharap at pagtugon sa ating nararanasan ngayon. Ngunit ang nais kong sabihin sa inyo ay kinakailangan nating balikan ang salita ng Diyos. We must go back to the Word of God. Saliksikin ito at ikumpara sa mga maraming solusyong binabanggit ng marami upang sa ganon madiskubre natin at makita kung may sagot nga ang Diyos. Dahil sa lahat ng kahirapan na ito, sa lahat ng krisis na ito, maging ito man ay krisis sa ating pamumuhay o krisis sa pamilya o krisis sa ating pong pansarili o maging constitutional crisis o political crisis. Sabi nga po, meron bang binabanggit ang salita ng Diyos? May sagot ba ang Diyos sa kasalukuyang krisis at ngayong kapanahunan ng kahirapan? Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa ating mga pinagdadaanan ngayon? Ano-ano ang mga prinsipyo upang mapaglabanan natin at mapagtagumpayan natin ang kasalukuyang krisis? Una po ay alalahanin natin ang ibig sabihin ng pananalig o ano ang kahulugan ng pananampalataya. Yan po mga kababayan. Unahin natin itong unang prinsipyo, alalahanin natin. Remember, the word faith o yung ating pong pananalig o pananampalataya. Ang solusyon sa krisis na ito ay hindi sa pamamagitan ng simpleng mga formulas. Hindi lang ito basta step 1 o unang hakbang, tapos step 2, ikalawang hakbang at pagkatapos ikatlong hakbang, at ang tanging gagawin ay susundin lamang ang mga hakbangin na ito, itong mga steps na ito or formulas na ito, at tapos na. Tiyak ng pagpapalain na kayo ng Panginoon. Hindi po. Hindi ganon, kasimple lang ito. Pupuntahan natin ang Biblia o ang banal na kasulatan at matutuklasan natin na hindi rin ito basta magtiwala lamang kay Hesukristo. Hindi lamang po ganon, na basta magtiwala ka lang sa Panginoon. May mga tao na ganyan ang isipan o mentalidad. Kapag krisis na ang pinag-uusapan, sabi nila, just believe in Jesus. Just believe, basta maniwala ka lang kay Jesus. Ang lahat ay
maayos na. Pero hindi po ganon ang itinuturo ni Jesucristo. Hindi po ganon, mga kababayan, ang itinuturo ng mga apostol ni Kristo sa banal na kasulatan. At hindi rin ganyan ang mga isinulat ng mga apostol sa mga iglesia at sa mga Kristiyano na mababasa natin sa Bagong Tipan, sa New Testament. Ngayon ay bibigyan ko po kayo ng isang example o halimbawa. Tignan po natin ang sinasabi ni Apostol Pedro sa 2 Pedro, Kabanatang 1, talataang 5 hanggang 8. Babasahin ko po sa inyo. Ganito po ang ating mababasa sa 2 sulat ni San Pedro, sa 2 Pedro, Kabanatang 1, talatang 5 hanggang 8. Dahil dito, pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya nyo ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ang kaalaman, sa kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa pagpipigil sa sarili ang pagtitiis, sa pagtitiis ang kabanalan, sa kabanalan ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, at sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo ang pag-ibig sa lahat. Sapagkat kung ang mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapakinabang ang pagkakakilala ninyo sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan po, pansinin po ninyo mga kababayan, mga kapatid, binasa ko po doon sa talata, ang sabi po ay sa talatang 5, dahil dito, pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya nyo. So napansin po ninyo yung praise na yun? No? Sa magandang balita, Biblia, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya. O dito po sa ang salita ng Diyos version, ang wika, pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya nyo. Sa mga tuwid, hindi po sapat ang pananampalataya lang. Dapat idagdag pa ang mga iyon na binasa ko po. Gusto ba nating lumago sa pagkakakilala sa Panginoong Hesukristo? Ang sabi po rito, no? Pagkakakilala nyo sa ating Panginoon, gusto nyo bang maging makabuluhan at kapakipakinabang ang inyong pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi po mga kababayan, nais ba nating magkaroon ng kabuluhan, ng katuturan at kapakipakinabang at maging epektibo? Ibig sabihin, mas makakatulong sa atin ang ating pagkakakilala sa Panginoon. Nararapat dapat nating idagdag sa atin ang pananampalataya. Nararapat po na idagdag natin ito sa ating pananampalataya. Hindi sapat ang maniwala lamang. Hindi sapat ang believe ka lang. Hindi ganyan kasimple. No? Hindi po sinasabi na just believe lang. Tapos ang lahat ay maayos na. Hindi natin pinag-uusapan mga kababayan, ha? Huwag po ninyo ako mami-misinterpret kung paano tayo naligtas. O ang simula ng ating kaligtasan. Ang paksa natin ay hindi tungkol po sa pagpapawalang sala. Hindi po sa pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan o justification by faith alone, o yung tayo po'y inaring ganap o tayo po'y itinuring ng matuwid ng Diyos nung tayo po'y sumampalataya kay Kristo. Kundi ang pinag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, ay ang katangian ng pananalig kay Jesus. Ang katangian ng pananalig kay Jesus na nararapat taglayin ng bawat isang sumasampalataya kay Jesus at nararapat na pinagyayaman o lumalago. Dahil ulitin ko pong basahin, ang sabi po sa talatang 8, sapagkat kung ang mga katangiang ito ay nasa sa inyo at lumalago. So, ibig sabihin, meron ka ng pananampalataya, pagkatapos naidagdag mo pa sa pananampalataya mo yung mga bagay na yon, yung mga katangiang iyon, at pinagyayaman mo, lumalago,
nagiging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang pagkakakilala ninyo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? So, ang pananalig na gumagawa, sa makatwid ang pananampalatayang gumagawa upang lumago. Dahil sabi po lumalago na nagiging makabuluhan. No? Yun po ang katangian ng pananalig. No, yung pagkakilala natin sa Panginoon, dapat po ay lumalago, makabuluhan, kapaki-pakinabang ito sa atin. Yan ang katangian yan. So, ang pananampalatayang lumalago, no? Ang pananampalataya pong yumaman, ay pananampalatayang tumatalima, pananampalatayang sumusunod. Hindi basta yung nanalig ka lang kay Jesus, tapos gagawin ng sino man ang gusto niyang gawin. No? Gagawin niya ang kanyang opinion o yung sa palagay niyang tama. Hindi po. Ang tunay na pananampalataya ay nagpapasakop sa salita ng Diyos. Ang totoong pananalig sa Diyos, ang totoong paniniwala. No? Kasi po yung pananampalataya o pananalig interchangeably pagka kung minsan, no? O magkasing kahulugan. No? Ang totoong pananalig ay sumusunod sa salita ng Diyos. Halimbawa po, kung meron tayong totoong pananalig, hindi natin sasabihin ito ang gagawin ko, ito ang alam ko, at sasagutin na ako ng Panginoon sapagkat meron akong pananalig sa Kanya. Hindi po, kung ang ating hinihingi at ang ating ginagawa ay salungat o kontra, o ang ating hinihingi at ginagawa ay labag o kabaligtaran sa banal na kasulatan, pag ganon, hindi po ito tunay na pananalig. Hindi po ito totoo o genuine na pananampalataya. At kahit na ano po ang naging karanasan pa ninyo, o nararanasan mo ngayon, o nararamdaman mo, o iniisip mo, hindi iyon tunay na pananalig. Sapagkat ang pananalig ay hindi nakabase sa damdamin, sa feelings. Ang pananalig ay hindi po nakabase sa gusto mong isipin at sa gusto mong gawin. Ang pananampalataya ay nakabase, nakasalig, nakatindig o nakapundasyon sa salita ng Diyos. Yan po ang dapat nating maunawaan. At kung hindi ang batayan ay ang salita ng Diyos, yan po ay haka-haka o opinyon o palagay lang. Or hinuha mo lamang o sa akala mo lang. Yan po ay peking pananalig, maling-mali iyon na pananampalataya. Hindi po ito tunay at hindi po yung totoong pananalig. Maliwanag po ba? Kaya ngayon, kung ating babalikan ang mga prinsipyong ito na nakasalig, nakabase sa salita ng Diyos, na ating pinaniniwalaan sa sarili mo, at kung pagsisikapan nating suriin ang ating mga Biblia na sama-sama nating balikan ang salita ng Diyos, at hindi basta lamang makikinig sa akin o sa iba, sa halip ay gayahin natin ang mga naunang mga Kristiyano, na yung mga naunang mga Kristiyano noong unang panahon, no, ng mga apostol, nung sila po ay nagpunta sa lugar ng Berea, Thessalonica, na ganito po ang kanilang ugali at habit, no, kanilang gawi, na mababasa po natin sa Gawa 17, 10 hanggang 12. Pakinggan po ninyo sa Gawa, Kabanatang 17, 10 hanggang 12. Kinagabihan, pinapunta ng mga mananampalataya sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating nila roon, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo. Mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa mga taga-Thessalonica. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni na Pablo. At araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Marami sa kanila ang sumampalataya, kabilang dito ang mga Gregong babae na kilala sa lipunan at mga Gregong lalaki.
So kita po ninyo mga kababayan, nung ang mga apostol, si Pablo, nagmula po sila sa pangangaral sa Thessalonica, pero nung sila po ay dumanas ng pag-uusig, sila po ay lumipat sa lugar ng Berea. Ang sabi na po doon, nung sila po ay nakarating po sa Berea, pagdating nila roon, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo, nangaral. At nung sila po ay nangaral nung tungkol kay Kristo, ang sabi po dito, mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa mga Thessalonica. Mas open-minded po sila. Bakit po sinabihan po ng sumulat ng aklat ng Gawa na si Lucas na mas open-minded? Ito pong mga taga-Berea kaysa Thessalonica kasi araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tignan kung totoo nga ang sinasabi ni na Pablo. So dahil nga po si Pablo, kung mangaral ay nakabasa sa banal na kasulatan, araw-araw nila tinitignan nila kung talagang totoo nga yung pinapangaral ni Pablo ayon sa banal na kasulatan. Kaya nga po, pansinin po ninyo yung salitang araw-araw, sinasaliksik araw-araw ang mga kasulatan upang tignan kung totoo nga ang sinasabi. Yan po ang mga taong mas open-minded, mas mararangal, di po ba? Mas bukas ang isipan na hindi basta sinasabi nilang mali sila Pablo, hindi tunay ang kanilang pinapangaral. Pinapakinggan nila pero tinitignan nila sa banal na kasulatan. Sinusuri nila, sinasaliksik ang kasulatan para tignan kung totoo ang mga sinasabi ni na Pablo. At nung malaman nila na totoo nga, sabi nga po, ang naging resulta, marami sa kanila ang sumampalataya. Kabilang dito ang mga Gregong babae na kilala sa lipunan at mga Gregong lalaki. So kita po ninyo mga kababayan, hindi po basta sila lang ay naniwala. Sinaliksik nila ang banal na kasulatan. Nagkaroon po sila ng effort, nagkaroon po sila ng sariling pagkilos kasi ganun po yung pananalig sa Diyos. Ang pananalig sa Diyos ay tutugunan mo ng sarili mong pagkilos, no, yung magkakaroon ka ng effort na tignan o suriin, saliksikin ang banal na kasulatan. Kung titignan mo, babasahin mo. At kung basahin nga nila, araw-araw. At ganito pa po ang sinasabi sa mga Kristiyano nung unang panahon. Pakinggan po ninyo sa Hebreo Kapitulo 3, ang sabi po, no, nung sila ay Kristiyano na, kaya nga mga kapatid, mag-ingat kayo at baka maging masama ang puso nyo na siyang nagpapahina ng pananampalataya nyo hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. So, naalala po ba ninyo yung tinuro ko tungkol po sa parable of the sower? Di po ba? Naging masama ang puso nung naasik sa batuhan, naasik sa masukal na damo, sa dawagan. No, kasi nga po ay hindi nagbunga yung salita na naitanim sa kanilang puso. No, kundi ang nangyari, dahil hindi nila iningatan ang mga salitang napakinggan nila, ang sabi po ay naging masama ang puso nila na siyang magpapahina ng pananampalataya nyo hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. At ang sabi po sa Hebreo 2:13 sa kadugtong po ng 12, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan na nagpapatigas sa puso ninyo. So kita po ninyo, yung nagpapasama sa puso at yung nagpapatigas sa puso ay dahil nga po sa wala pong paalala mula sa salita ng Diyos araw-araw, no, ang sino man sa kanila. Kaya ang tunay na Kristiyano na mayroong pananalig na ang katangian ay ng kanyang pananampalataya ay araw-araw siya po ay naghahangad, nagnanais na paalalahanan. At sabi nga po sa mga tagapanguna,
magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa. Kasi naman, siyempre, pagdating na ng ating Panginoong Hesukristo, hindi na natin kailangan po yung mga group Bible study o Zoom Bible meeting, di ba? Sa Zoom, di po ba? O yung mga D-group session o discipleship session o Bible study o cell group. Hindi na po. Katulad niyan, pasalamat tayo sa Diyos kung meron pong isang leader na sa atin ay nagmamalasakit na nagpapaalala sa atin kahit na minsan sa isang linggo. Bagamat ang sinasabi nga po magpaalalahanan kayo araw-araw. O dun sa Berea, sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tignan, no, kung totoo ang ipinapangaral. Kaya nga sa dami ng nangangaral ngayon, halimbawa, nangangaral sa Facebook, katulad ko, nangangaral sa Facebook, sa YouTube, maraming mga nagpipreach ng sabi ng di umano ng ebanghelyo, maraming pong pastor o maraming mga ebanghelista, hindi po basta tayo sumasampalataya lamang sa sinasabi nila. Dapat para masabi tayong marangal katulad ng mga taga-Berea, tignan natin sa banal na kasulatan kung totoo nga yung sinasabi nila. Dahil ganun po yung ginawa ng mga Kristiyano sa Berea bago sila naging Kristiyano. Nung bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea, gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni Pablo, pero bagamat gustong-gusto nilang makinig sa itinuturo ni Pablo, hindi basta sila naniniwala. Sinasaliksik nila muna ang kasulatan at araw-araw nila itong sinasaliksik, tinitignan kung totoo ang mga sinasabi ni Pablo at ni Silas. So, ganun po ang magandang ipapayo ko rin sa inyo na hindi basta meron pong nagtuturo o nangangaral, basta tayo maniniwala kagad. O halimbawa, kung sasabihin lang sa inyo, sa panahong ito ng krisis o kahirapan, just believe in the Lord Jesus Christ. Half-truth po yun, kulang po yun. No? Hindi po yun ang tinuturo ng banal na kasulatan, kahit na ikaw mismo ang magsaliksik sa sarili mo kung totoo nga yung sinasabing yun. Kaya po, una sa lahat, no, matapos po nung pasimula ng aking pong pag-aaral, pagtuturo sa inyo, na kailangan po na gunitain natin po ang kahulugan. Atin pong alalahanin sa prinsipyo po na itinuturo ko po sa inyo para mapagtagumpayan natin ang kasalukuyang kahirapan at krisis, alalahanin po natin ang ibig sabihin ng pananampalataya. So, ngayon po ay mga kapatid, sa pagsasaliksik natin ito ngayon, sa paksang ito, ibabahagi ko po sa inyo yung mga direktang prinsipyo at mga direct principles at mga hindi direktang prinsipyo na makakatulong sa atin sa kahirapan o krisis. Una sa lahat, di po ba, naniniwala ako na ito ay mahalaga, kaya puntahan muna natin ang mga hindi direktang prinsipyo. I-share ko po sa inyo yung mga direct principles at indirect principles para makatulong sa atin na makaahon sa krisis na ito. Yung mga indirect principles, yun po ay madalas nating nakikita sa mga pagtuturo ng Panginoong Hesukristo. No? Sa sino mang nagtatanong kay Jesus, bago niya sinasagot ng diretsahan, nagbibigay muna siya ng mga kwento, talinhaga o parabola. Katulad din ng lingkod ng Diyos na si Apostol Pablo, kung may nagtatanong po sa kanya, halimbawa tungkol sa pagkaing hinandog sa Diyos-Diyosan, bago niya direktang sagutin yun, ay nagbibigay muna siya sa kanyang mga sulat ng kasaysayan, naganap o nangyari na. Kaya naman tayo ngayon, upang malaman natin ang kasagutan sa problema natin sa krisis ng buhay na ito, ay nararapat lang po natin balikan ang nangyari sa panahon ni Kristo at ng kanyang mga apostol at ng kanyang mga alagad. At tinitiyak ko po sa inyo mga kapatid na ito ay tama at hindi basta lamang sa halip, no? Ito ang katotohanan. Hindi basta lamang ito tama, kundi katotohanan na dapat natin sundin, isagawa, ipamuhay natin mga kapatid
Kung ang nais natin ay harapin, labanan at mapagtagumpayan ang mga krisis ngayon at krisis na darating pa. Kasi nga sumasampalataya po tayo, pero yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo, tila walang katangian na sinasabi ni Apostol Pedro na epektibo, na kumbaga napapakinabangan natin yung pananampalatayang ito, na meron tayong taglay ngayon nang tayo tumanggap kay Kristo, tinanggap natin siyang Panginoon at tagapagligtas. Parang hindi po epektibo yung ating pananampalataya, hindi po nagiging kapaki-pakinabang sa atin ang ating pagkilala sa ating Panginoon. Kaya sabi nga po ni Pedro, kung ang mga katangiang itong mga pag-aaralan natin ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapaki-kapakinabang ang pagkakakilala nyo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po kung nais natin ng magtagumpay at hindi basta mawala, kundi may kasi ang sabi nga po natin, may krisis talaga po at para magtagumpay tayo sa krisis ngayon at sa krisis na darating pa, kasi po ang kahirapan at mga kagipitan na hindi naman nawawala kundi may kasunod pa. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So uulitin ko po, unang prinsipyo, alalahanin natin muna ang ibig sabihin ng pananalig sa Diyos. Ano ang kahulugan ng pananampalataya? At ang sabi nga po doon, di ba? Pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya nyo ang mga katangiang ito. Alam nyo, pagka yung salitang pagsikapan, isang talata na lang po ang babasahin ko po sa inyo, ay nais ko po talagang basahin din yung sinabi naman ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, hindi ko sa sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon. Dahil ito ang layunin ni Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko. Ngayon, kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamit ang nasa hinaharap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayan po, si Pablo, hindi po siya nagmamalaki, hindi po niya sinasabing nakamit ko na o ganap na ako o perfect na ako, kundi patuloy akong nagsusumikap para makamtan pa iyon. Dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus na tawagin niya ako. Gayon din naman, yun po ang layunin sa atin ng Panginoon nung tayo tinawag na magpatuloy tayo nagsusumikap. Sabi po, patuloy nagsusumikap para makamtan iyon. Dahil yan po ang purpose ng pagtawag sa atin ng Panginoon. At hindi sabi ni Pablo, hindi siya sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko ng nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. So meron pong nasa hinaharap. Kalimutan po natin yung nakaraan, at yung mga dinanas po natin na paghihirap o yung mga napagtagumpayan na nating mga kasalanan o tayo po ay binago na ng Panginoon. Ngayon, pagsikapan natin ngayon makamtan ang nasa hinaharap sapagkat meron pa pong inilalaan sa atin ng Panginoon. Tulad ng isang manlalaro daw, nagpapatuloy. Ang isang manlalaro, yung isang atleta, nagpapatuloy hanggang makamtan ang gantimpala. Kasi po may gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa atin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga po hindi ko rin makalimutan yung sinabi po ni Agustin of Hippo. Ang sabi niya, faith is believing what we do not see.
Yung gantimpala na gaya po ng binabanggit ni Apostol Pablo rito, nung makapamuhay sa langit, hindi pa po niya na pupuntahan yun at hindi, ang ibig sabihin noong panahon na sinusulat niya yun, pero alam natin si Apostol Pablo kapiling na ng ating Panginoon. But ang sabi nga po natin, tayo na sumasampalataya, ang sabi nga ni Agustin of Hippo, faith is believing what we do not see, and the reward of faith is to see what we believe. So hanggang dito na lamang po. Bukas tutuloy po natin yung talakayin, mga kababayan, yung ating pong pinag-aralan na ang sabi nga po, no, ang unang prinsipyo sa ating pong tinalakay ay alalahanin natin, no. Ito po'y paalala, kaya sabi magpaalalahanan kayo sa isa't isa araw-araw, at ito nga pong pinapaalala ko po sa inyo kung anong ibig sabihin ng pananalig sa Diyos. At bukas itutuloy po natin yung ikalawang indirect principles para po matuto tayo maging kapaki-pakinabang, maging epektibo at lumalago ang ating pagkakakilanlan sa ating Panginoong Jesucristo. Babay po, pagpalain po kayo ng Panginoon.